Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga koys, mga guys, ay naku po, malaki po itong sampal kay Mayura Honey Lacuna. Ha? Tandaan nyo ito mga koys, mga gayas, dahil ang video na ito mga koys, mga gayas, ito yung siguro magpapalinaw ng kanilang mga mata. Ha? Tandaan nyo yan mga koys, mga gayas. Napaka-interesting video po ito mga koys, mga gayas, na kung saan sa panahon na nakipag-away, nakipagbuno si Yorme Isko Moreno, ni Idi at pati mga koys, mga gayas. Okay? Paki-share muna sa Facebook o sa YouTube mga koys, mga gayas. At please naman po, shares, likes, and subscribes. At paki-komento ng iyong mga opinion at reaksyon sa comment section. At kailangan ng mga koys, mga gayas, please don't skip ads. Ha? Marami pong salamat. Don't skip ads. At advance Merry Christmas and Happy New Year. So without further ado, let's begin. Look at Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Morning po, Mayor. Hi, Mayor.
putik. Mabibilan naman kayo. Sige. Magkalala ka lang po. Sige, haba naglalaro. Morning, sir. Morning, Leo. Mag-walk through lang ako ng maikli and then papasok. Yeah, pati po. Sila kami mamaya. Hindi pwedeng sama mo yung sarili mo. Dito tayo sa... Kayo na. Hindi po tayo. Sama tayo. Kuya, sa dulo. Sama po tayo ba? Sige, diyan kayo makapaghanap buhay pero hindi pa rin po pwede ito. Okay, linawin If lang you natin. go to recto, Okay. non-negosyo. Okay. Wala. Linawin lang natin, Mayor, kasi yung mga ilang mga vendor kanina nagtatanong sila saan ba sila pwede makapwesto. Yung mga tinanggal ba doon sa ibang mga lugar na sabi ninyo non-negotiable, pwede ba sila dito sa mga areas na to? As many as possible. O basta hanggat hindi lang sila lalagpas. As many as possible. In fact, if you ask them, mas malaki nga benta nila. Dati inaagawang customer nila, doon pa lang. Kaya ngayon, nakakapasok ang customer nila. O tapos yung dating 350 nilang binabayaran, mag-edit kay Pati. Ako, katulad nung, ito, may nangyari, Marisa, just for the record. Yung Carmen Planas, o, tingnan mo, 4 na araw yung pinitinda. Bakit? Eh, yung vendor mismo nagbibigay ng kotong. Anong dahilan? Eh, may papakuha raw si chairman, eh, papakuha raw si kagawad. O sila mismo nag-i-expose sa sarili nila. Sabi ko, hindi naman si chairman, hindi naman si kagawad ang nagbibigay ng paikulo sa inyo, pamahalaan nyo. So, bakit nagbibigay pa rin kayo ng mga above doon sa dapat nilang binabayaran? Sila pinoproteksyonan ko, ayaw naman nila proteksyonan ng sarili nila. O, di nabulok lahat ang prutas nila. 4 na araw sa Carmen Planas, hindi sila nakapagtinda. O, noong Sabado, nakikisuyo sila. O, susunod na raw sila sa pamahalaan ng lungsod. Ayun, nakapagtinda na sila ulit. So, ang sinasabi natin dito, tolonggesan dito eh. O, talagang it's either sumunod na lang sila, makapaghanap buhay sila ng maayos, maglinis sila, hayaan nilang ang tao makadaan dahil ginagamit ng tao. Huwag silang pupunta sa lugar na hindi makakapamuhay, live and let live. Okay. May mga specific na oras lang po ba kayo na pinapayagan sila? O 24 Wala. hours? Pwede sila magbenta rito? Manawa sila, basta malinis, maayos, sumunod sila, huwag silang aabuso, may nakatingin o wala, o may nagbabantay o wala. Kailangan na siguro panahon naman na mag-usang disiplina sila. Oo. Ang parusa na ibibigay niyo po doon sa mga hindi susunod? Wala naman yun. Automatic? Katulad nyon, hindi nila Hindi na nililinis. sila papayagan. Hindi na sila papayagan. Kasi po, tingnan ninyo, anong oras ngayon? Alas 6 pasado. O dadaan yung mga magpapasok sa trabaho, papasok sa eskwela. Tapos makikita nila,
puro basura. Hindi naman yata tama. Alright. Yan naman ang natin. Basta tayo pakisunod natin. Inaakap natin ang kaya natin akapin. Pero napapanahon na ibalik ang kalye sa taong bayan. Yes. Yan naman ang kung gusto nilang makapaghanap buhay, doon sila sa area na kung saan kaya pa namin silang tiisin, tolerable pa sila. Pero may obligasyon, huwag silang magbibigay kahit kanino. Ang babayaran lang nila, 8 sa umaga, 8 sa hapon, top orange lang isang araw. May resibo. Kasi dyan sa pagbibigay na sobra, may sisiga. Pag may sumiga, may mag-organisa. Pag may mag-organisa, lalakas ang loob, iahatag sila, lalatag sila lahat. Sila wala namang aalisin sa kanila kung nandiyan lang sila. So far, kami naman ay masaya. Pangalawa, kaya hindi na sila po pwede dyan sa recto. May pagawain na ang pamahalaan dyan. Yung LRT sa Arangke, dediretso na hanggang Pier 4. O tapos yung mga kable ng kuryente sa gitna, nagtulong na ang city electrician at ang Meralco, aayusin na siya. So para umaliwalas na yung Lugar. buong recto. Alright. Yan naman po ang mga plano dyan. Alright. Maraming Kita mo, yan yung bakas ng nakaraan sa pero nagsara sila. So ang ginawa natin, usog So ito yung pinapayagan dati. Nung panahon nila, Sir, Sir, ano lang po yung specific na conditions na binigay po ninyo? Pero linawin na po muna natin yung policy ninyo. Binabalik ba ang mga vendors? hindi nababalik. Walang nababalik. Walang nababalik. Ano lang pala? Ang, bakit parang nagkaroon ng pagbabago na parang pwede nga ulit yung... Walang nababalik. Ano lang Walang po kung saan mo nakuha yung balita na yun. Hindi ko alam kung saan. Kasi ito, ever since, Meron daw kayong announcement on November 7. What specifically was that announcement? you asked that writer kung nabalik ang recto, kung nabalik ang Soler, kung nabalik ang Panduna, Blumentritt, sa May Quiapo, Carriedo, Avenida, Paura, Pedro Hill, Paz. Meron. It is in my fingertip. I know very very well because these are mabuhay lanes and major thoroughfares. So, ito namang mga perpendicular road na along recto, sila, July 1, pag-assume natin, nandito pa rin sila, except, kailangan lang nilang mamusunod. Ito, dati hindi mo ito nakikita. As you can see, ito yung bakas ng nakaraan nila. Dati, pinapayagan sila nung lumang panahon dito. Pero hanggang dyan yan sila. Yes, and right. So, walang madaanan dito ang tao. Walang madaanan na sakit. So, sabi ko, sige, makapaghanap buhay kayo. Manatili kayo dyan, pero hanggang dito lang. Okay. So, para malinaw, walang changes magmula nung July 1 Wala. hanggang sa mga sandaling ito na Ito, dahil parang sinasabi na ulitin malapit ko. na mag-Christmas, Ulitin pinapayagan ko, na. Maris. Okay. Ulitin ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan na. Okay. Yan na lang, para pumayapa kayo. At Kaya hindi ko alam kung saan yan buha yung ganun. Ayan, makikita mo naman ng Christmas, ulitin ko, pinapayagan na. Maris. Okay. Ulitin ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan na. Okay. Kapag nakabalik sila, nalagyan na. Okay. Kapag nakabalik sila, nalagyan na. Okay. Yan na lang, para pumayapa kayo. At Kaya hindi ko alam kung saan yan buha yung ganun. Ayan, makikita mo naman ng umaga, hapon, tanghali. In fact, I would ask you, if I'm not asking too much, tambayan nyo yung recto one na Soler. Meron lang mga tawag doon, sniper. Pero natataboy naman ng bukos. Okay. Mayor, so ulitin lang po natin yung mga lugar na kung saan pwede pa rin magbenta ng walang sawa ang mga vendors. Saan sa mga lugar po? Ay yung mga perpendicular road, Baya Recto, Gaya ng Laya, Planas, Tapora,
Santo Cristo, saka Ilocano. Ngayon, Ano yung mga bagay? may inalis kami ngayon, yung Tabora. Bakit? Nagkalat sila ng basura. So hindi sila makabalik. Ngayon, mamaya alisin namin yung Ilaya Binondo. Bakit? Maraming salamat sa iyo. In-interview mo ko rito. Dinabisita ko ng madaling araw. Ngayong umaga, ang daming basura. Hindi sila makakapagtinda. Ito, aksidente, nakita natin sila, malinis sila. Di magtinda. Naawa lang ako sa Maynila, with all honesty, nung nakita ko yung basura doon. Hindi naman sa pareho sila may tinda, di ba? O bakit naman ito, anong pinagkaiba ng mga manininda rito sa manininda doon? O dito, malilinis sila sa buhay. Doon, mga baboy sila sa buhay. Parang mali yan. So dito, Siyempre, yan, good for them. Makapaghanap buhay sila. Pero yung ganun, kahit sino man kasama ko, ewan ko kung nagugustuhan nyo yung nakita nyo. Kita mo yung alimuom ng kalye, huhugasan pa namin maya-maya yan. I hope you don't mind. You can, sana si Kenneth. Mga anong oras kayo magpa-flashing? Everyday yan. Opo, 6:30 to 7 po. Yung alimuom, yung nakikita mo yung lansa, inamoy mo ngayon, yan yung tinda sa gabi. Maya-maya yan. I hope you don't mind. You can, sana si Kenneth. Mga anong oras kayo magpa-flashing? Everyday yan. Opo, 6:30 to 7 po. Yung alimuom, yung nakikita mo yung lansa, inamoy mo ngayon, yan yung tinda sa gabi. Araw-araw ng Diyos, ginawa ng Diyos, talagang pin-flashing na. Kaya lang, pagka gano'n naman ang gano'n, sasawa ka din. It's either magdisiplina sila ng kusa, o huwag na sila magtinda. Isa nga nakakita, Carmen Plana, sila pa naglalagay. Bakit? Kasi gusto nila makuha yung yun. Kaya sila nag-aabot. It's a never-ending thing. So, we have to be certain. Ako, mahal ko sila. Pero kailangan mahalin nila ang sarili nila. Pag hindi nila mahal ang sarili nila, walang mangyayari. Tayo na sabi, 1 linggo lang yan. O matapos 1 linggo, 2 linggo lang yan. Matapos yung 2 linggo, 1 buwan lang yan. O tapos sa 1 buwan, hindi ko mabilang. 4 na buwan na. Basta ako, wala akong masamang intensyon. Gusto ko silang maghanap buhay. Ayusin nila ang sarili nila. Pero kailangan ibalik nila ang kalye sa taong bayan. Sapat lamang at bagay lamang at karapatan lamang taong bayan na magamit niya ang kalsada. Nothing more, nothing less. Mayor, live po pala kayo sa DDWB, no? Pasensya na po sa ating ibang mga kasamahan sa media. Sir, linawin ko lang po, no? Yung pong Ilaya na inyong inikot kanina, pagbabawal na po ba yung mga vendor doon? Kasi ang daming kalat Di ho ba sila nakapaghahanap buhay? Kaso binaboy naman nila kanina. Tingnan mo. Kahit naman sino siguro sasamaan loob. Pero mo, inalis ko na Kotong. Inalis ko na yung para kay Edith, kay Patty. Tapos iningi ko lang 2 lane. Tapos makapaghanap buhay sila sa Nangka, sa Wakali. Tapos, anong ginawa nilang kapalit sa taong Maynila? Basura. Masakit naman yata yun. Para bang wala pala talaga kayong katinuan sa katawan bakit naman itong Ilayang ito? Malinis to. Ayan, kayo nang tumingin. Kayo maghusga. Kaya hindi po pwede. Hindi talaga. Kaya kumisan hindi nyo ako masisi. Halos hindi ako matulog. Kakabantay sa kanila. Pero may dumarating ang oras na kailangan ng buhay. Minsan kailangan na ng tuldok. Ano daw ang tutuldukan, sabi ni Kuya Melo? Yung mga yan. Hindi napaparusahan. Hindi naman tayo magpaparusa. Ang sinasabi lang natin, tuturuan sila natin ng leksyon. Dahil binaboy nila yung Ilaya Binondo, wala na silang tinda dyan. Wala nang tinda, Kuya Melo, Ngayon, mag-usap-usap kami ulit. Katulad na nangyari sa Carmen Planas, naglalagay sila doon sa mga barangay official. Nalaman ko, si Edith, si Patty hindi tumatanggap, si Chairman, si Kagawad tumatanggap. Anong gobyerno meron tayo? Magkano pinag-usapan natin? Ando doon sa affidavit nila kasi noong una nagdi-deny pa, meron kaming data. Sabi, ba't ba kayo naglalagay? Hindi ko maintindihan sa vendor. Meron na silang mayor na nagpo-protection sa kanila. Nakakausap nila.
bakit sila natatakot pa doon sa mga barangay official? Di pinakita namin, di 4 na araw silang hindi nakapagtinda. Di nangabulok ang prutas nila. Ngayon, nakiusap sila. Binalik ko sila nung Biyernes, anong Sabado. Pero sa kondisyon, wag na nilang uulitin. Last na yon na maglalagay kung kani-kanino. Inalis ko na nga yung kay Eddie at saka kay Patty. Ang babayaran ng nila, gobyerno. Sino ba masusunod? Yung mga nandun sa baba, yung mga tulongges o pamahalaan? Siguro natuto na sila. Ito, ganun din mangyayari sa Ilaya. Binondo, ha? Baka magkagulo. Kawawa naman itong mga ito. Ito, malilinis dito. Doon, ubos na sila. Pahinga na muna sila. Maraming salamat. Yan po si Manila Mayor Isko Moreno. Kaya maya mag-ikot siya tapos didiretso siya doon sa may bantayan ng Andres Bonifacio kung saan magsasagawa siya ng flag raising ceremony. So, yan muna ang balita mula dito sa Divisoria sa Bantayan ng Umali ng GMA Super Radio, DZ2B. Pero kailangan may Ano? alam mo yung hingit ko lang naman usap ko. Naman na tayong hinihingi mo. Sige, thank you sa inyo. Thank you po, Ako'y Mayor. magtatrabaho na. Magpa-flag racing kami. Ayan, baka may Plano ka ba na? So, ayun nga mga kois, mga gayas, napakalinaw po ang paliwanag o ang ibig sabihin ni Yorme Isko Moreno sa kanyang mga ginagawa noon na sana wag sanang tulunggisin pang muli. Ha? Klaro maliwanag pa sa sikat ng araw, pag bumalik si Eddie at Patty, may nalagyan. At klarong-klaro din doon. Kasi sinasabi ni Yorme Isko Moreno, sa panahon niya, lagi pong winawash out, winawasingan, yung mga kalsada na iyan para magiging mabango, mga kois, mga gayas. So ngayon ang tanong, bakit bumalik sa kadugyutan? Bakit bumalik si Eddie at Patty? Dahil may nalagyan, nagkalagayan na. Ha? O, kita nyo mga kois, mga gayas, malaking sampal po ito, ha? Sa feeling ng kasalukuyang administration. Dahil makikita po natin sa video doon na kung paano po nakipagbuno, nakipag-away, nakipagtalo si Yorme Isko Moreno sa mga Eddie at Patty o mga tulunggis para sa kapakanan ng taong bayan o mga Manileño. Kitang-kita nyo doon mga kois, yung malasakit ng isang Yorme Isko Moreno para magiging malinis, mapanatag, pantay-pantay, mahirap, may middle class o mayaman, o bata o matanda, pantay-pantay talaga, walang lamangan. Pero sa panahon ngayon mga kois, mga gayas, lamang na po sila. Hindi na po pantay. Bakit? Hindi na pantay sa mga tsuper, sa mga taong dumadaan dyan. Mga taong palaging sumasakay, ngayon nag-cutting trip na. Bakit? Dahil na po, na-traffic na sa gitna ng kalsada. Dahil yung mga binalik nilang mga vendors dyan, lalo na yung mga blue tent na yan, yan po nagdulot ng trapiko. Imbis na straight lang, isang biyahian lang, ngayon cutting trip ka na. So, dagdag bayad po talaga. So, yun po ang nagpapahirap, nagpapadugyot ngayon sa City of Maynila. Klarong-klaro naman po. Hindi naman po yan fake news dahil ayun nga, si Manong Ted nga ay napansin na rin po niya at nasaway na rin niya. Na kailangan na talagang bumalik si Yorme Isko Moreno, mga kois, mga gayas. Kita niyo yung kaibahan, mga kois, mga gayas. Napakalayo yung mindset nila talaga o yung pagpapatakbo ng isang bayan na tarong-klaro, obvious na wala po silang alam. Malaking sampal po yan sa mga konsihal, na mga tambakuna, kay Mayor, kay Yol Servo, at sa mga congressman dyan na pabida-bida. Klarong-klaro po na hindi na po sila makakabalik dyan.
siguro, sinasadya na rin po nila, kumita kumita na lang, dahil alam naman po na sa sarili nila na hindi na sila makakabalik. Ha? Ano sa tingin nyo? Pareha po ba tayo ng mga iniisip? Okay, at dahil umabot pa kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. Mega shoutout po sa ating lahat. Pag-suporta po ni Ma'am Elsie. At sa lahat ng mga Iskonians, vloggers, mga kois, mga gayas. Please subscribe na rin sa kanila at pakibisita. Okay? So for now, I'm gone. Manila, God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Maraming salamat po sa hindi pag-escape ng ads. Ingat po kayong lahat. God bless you. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.